Magandang hapon mga kababayan, magandang gabi sa inyong lahat. Wherever you may be, nagbabalik po si Manong Rayban para po sa isa na namang reaksyon sa pahayag ni Yusek Claire Castro mga kababayan. Kung ako'y mag-aasawa, pipiliin ko. Alright, mga kababayan. Ito po, may pahayag. Itong si bagong Yusek ng Presidential Communications Office. Ito pong si Attorney Claire Castro, mga kababayan. Nagbigay po siya ng pahayag nung siya po ay in-interview ni Miss Karen Davila. Pero bago po tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa inyong pagsuporta sa aking channel. Sana po'y patuloy po ang inyong panunood. Marami pong salamat. Alright, so ang sabi po ni Yusek Attorney Claire Castro, sabi niya, Duterte, the one who showed signs of being a dictator, not Marcos. Pinag-uusapan po dito yung pong dictatorship, mga kababayan. At itong si Digong Duterte, siya po ang gumagawa ng kwento ngayon na si PBBM daw ay gagayahin niya ang mga yapak ng kanyang tatay at pagdating sa 2028 hindi daw po siya bababa sa kanyang pwesto. Kanya pong ipagpapatuloy daw ang kanyang pagiging presidente at kagaya din daw po siya ng tatay niya na magiging diktador. So mga kababayan, maliwanag po na itong si dating Pangulong Digong ay nag-iintriga na naman. Kaya nga po binanatan din siya ni Secretary Lucas Bersamin na isa kang fake news factory. One-man fake news factory, yan po ang banat ni Executive Secretary Bersamin kay dating Pangulong Digong. So ito po ang pahayag ni Attorney Claire Castro kay Karen Davila. Ito yung kanya sinabi na, no, si Duterte ang nagpakita ng mga sinyales, na mga signs na siya ay isang diktador. Yan yung mga kababayan. Kung atin pong i-aanalisa, tama nga naman si Attorney Claire Castro. Mga kababayan, para po sa akin, isa pong diktador si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Meron po ako mga few examples na kung saan nakitaan po natin sa kanya ang pagiging diktador. Sa aking mga previous vlogs, I think, natawag ko na siyang diktador. Dahil yun po ang nakita po natin sa kanyang type of leadership, mga kababayan. Kung ano pong klaseng leader siya. Kung ano ang gusto niya, kahit hindi kagustuhan ng karamihan, pinagpipilitan niya ang kanyang kagustuhan. Kung ano yung kanyang gusto, his will, it is the command. Yan ang command sa mga nasa law enforcement. Ganun na rin, command sa kanyang mga tauhan, sa kanyang mga secretaries. Yan. Mas naniniwala po tayo kay Attorney Castro na isa nga pong diktador o nagpakita ng mga sinyales na siya ay isang diktador, si dating Pangulong Digong Duterte. Kagaya na lang po sa pagkakasara ng ABS-CBN. Talagang kagustuhan po niya yan. Talagang pinersonal niya ang ABS-CBN. Kaya po naipasara ang ABS-CBN dahil sa kanya, mga kababayan. Siya po ang nagpasara dyan. At ginamit niya ang kanyang tuta na si Marcoleta, mga kababayan. At sila po ay nagtagumpay. Pero mga kababayan, meron pong kabayaran yan. Merong karma, mga kababayan.
meron pong kabayaran. Sigurado pong itong mga empleyado ng ABS-CBN ngayong eleksyon, sigurado pong galit na galit at hindi po susuporta yan kay Marcoleta, ganoon na rin sa mga kandidato na mga PDP senators, mga kababayan. So yan, pagpapasara sa ABS-CBN. Yan po ay pagpapakita na isa siyang diktador. Anong nangyari kay Senator Leila de Lima? Ang kawawang senadora nakulong for almost 70 years. Kanyang diniktahan ang kanyang mga opisyales sa kanyang gabinete. Ang Department of Justice, mga kababayan, kinasangkapan niya para gawan ng mga gawa-gawang kaso itong si poor Senator Leila de Lima, mga kababayan. Napakahirap ng kanyang pinagdaanang buhay sa loob ng kulungan. Almost 70 years, mga kababayan. Si Senator Leila de Lima ang isa sa mga halimbawa na nagpapakita na isang diktador ang nakaraang liderato, mga kababayan. Mga nag-recant po ang mga testigo, ibig sabihin po, ito po mga testigo, mga na-pressure, mga tinakot, mga binayaran po siguro yung mga yan, kaya po sila tumistigo. Lalong-lalo na tinakot. Dahil kung hindi ka magsasalita laban sa senadora, abay, may mangyayari sa iyo o kaya sa iyong pamilya. Ganun po siguro ang mga taktika po nila, ang pananakot, ang takutin para tumistigo laban kay Senator Leila de Lima. Ano pa? Yang mga EJ case na yan. Takot ang mga kapulisan dahil yan ang kanyang utos. Yan ang kanyang, kumbaga, centerpiece ng kanyang administrasyon, ng kanyang gobyerno, ang war on drugs, mga kababayan. Yan. Takot ang mga pulis. Kaya instead na siguro mag-resist or hindi sumunod, susunod na lang sila. Dahil baka sila ang banatan. Banatan ng Pangulo. Kaya sumusunod na lang sila. At anong nangyari? Ang daming mga kababayan ang nawala dito sa mundo. Hindi man lang binigyan ng pagkakataon para magbago. Wala. Pinapatay. 30,000 lives. More or less, mga kababayan. Kawawang mga Pilipino at napakarami sa kanila ang mahihirap. Karamihan sa kanila ang mahihirap. At ang masakit po dito, yung pong mga lords, yung mga hari ng mga pinagbabawal na gamot, hindi naman po sila nahuli or wala naman sa kanila ang napatay. Sa kanyang mga kaibigan ng mga inchik na may negosyong ganito, DROGA, wala pong nahuli. Sila po'y nakatakas. Hindi po natin alam kung sila po ay intentional na pinatakas. Yan po ang masakit dyan. Yung pong mismong kanyang mga kaibigan, wala man lang nakulong, walang napatay sa mga singkit na mga kaibigan, wala. At ayon nga po sa mga investigasyon sa Quadcom, lumalabas na ang kanilang pamilya ay may malaking involvement. Sila po ang nagpapasok ng mga DROGA sa Pilipinas during his time. Yan po ang pahayag ni Jimmy Guban, mga kababayan, na nagtrabaho po sa customs. So meron po mga malalakas na testigo, mga ebidensya laban po sa pamilyang ito. Kaya hindi po ito gawa-gawa, hindi po ito fake news. Dahil meron pong mga ebidensya at mga star witnesses, mga kababayan. Ito po ay pagpapakita ng halimbawa ng pagiging isang diktador, mga kababayan. Ano pa? Ano po yung kwento nila sa Dapicol, sa Davao Penal Colony, na meron siyang instruction na iligpit. Yung tatlo po ba, if I'm not mistaken, tatlo po yung
3 lords na mga incheck sa Dapicol. Siguro po mga kakompetensya po itong mga ito. Kaya pinaligpit at nangyari po ang krimen sa loob mismo ng kulungan. Superintendent Padilla. At mabuti na lang na meron pong tumistigo dito mga preso. May dalawang preso. Actually sila po yata yung inutusang dumali sa 3 Chinese na sinabi niya, narinig ko na yung si dating Pangulo, siya ang kausap ni Superintendent Padilla at parang kinongratulate. Ganun po ang pagkakasabi na grabe naman ang ginawa nyo, parang dinuguan, something like that mga kababayan. Mabuti na lang mga kababayan, meron pong testigo. So mga kababayan, ito po ay mga halimbawa. Pagpapakita ng kamay na bakal. Isang diktador mga kababayan. Maliwanag na ito ay mga senyales ng pagiging isang diktador. At ang nakaraang administrasyon ay maliwanag na gumamit ng kamay na bakal mga kababayan. Now, susuportahan ba natin ang dating diktador? Susuportahan na pa ba natin sila sa this coming election? Wag na. Ibasura na po natin sila. Ang mga pro-China na mga kandidato ng nakarang administrasyon. Ito lang po muna ngayon. Please subscribe to my channel at pakishare na rin po sa inyo mga kaibigan at kakilala. Maraming salamat.